Simulan natin ang laro ang paborito ng bayan. Hatid ay paparedot kasi yan. Ito Laro! Let's go! Let's go! Let's go! Kahapon, matapang na pinili ng madlang estudyante na si JL ang pot. Ngunit bigo siyang masagot ng tama ang sagot. Yes. Bigo siyang masagot ng tamang sagot. Binasa ko lang, papaba mo lang. Binasa ko lang. Baba niya, baba Bababa niya. mo na. O, Sana kinulik mo na. Ayan. Ano ba tanong mo kahapon? Ang tanong natin ay yung sino yung nasa gitna ng Ng ano? Di, nung naging presidente si Carlos P. Carlos P. Garcia, sino yung sumunod sa kanya bago si Ferdinand Marcos Yeah. Sr. Dali-dali namang sagutin nun. Nixon! Ano? Amerika yun! Mali. Amerika yun! ang sagot niya Fidel V. Ramos. Ronald Reagan kasi inabutan ko. Wow, Amerikana. Ang sagot ay si Diosdado Macapagal. Pero ang Yeah. alam ko, di ba na-aksidente si Diosdado Ay, Macapagal? wala akong kinalaman. Di ba? Siya ba yun? Pasisisihin mo na naman ako dyan. Siya Lagi ba na lang yun? ako nasisisi sa mga nangyayari sa paligid, ah. O parang mali ako. Si Macapagal. Oo, Diosdado Macapagal ang sumunod. Oo. Tapos si Ferdinand Marcos Sr. Yun, hindi nakuha. Macapagal ba yung bago Marcos? Yes. Bakit? Wala. Gusto ko malaman. Inaano ko ba sila? Hindi ko naman sila inaano. Okay. Kaya naman ngayong araw, ang jackpot prize na maaaring mapanalunan ay 150,000 pesos! Ngayon, makasama natin ngayon ang ituturing nating pangalawang magulang. Kaya naman, Happy World Teachers Day at welcome sa ating madlang public school teacher! Hey! At siyempre, ang maglalaro naman para sa ating madlang audience ay sina Darren, Ryan, Ayon at Jackie. Okay, players, pasok na sa dance arena. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hey! Hey! Welcome to Showtime, mga teachers! Sir, Ma'am! Let's go, Sir, Ma'am! Tignan nga natin ko yung mga teachers magpa-follow ng instructions. Okay, ready na? Hey! Ayan na, nakatungtong Hey! na sila. Inaantay na lang natin si Hey! Sir June. Asan na siya? Nag-aantay ng pwesto Ito, si Sir June. Teacher Sir June. June, Ron. Ayan. Nag-tour pa kayo rito. Nag-tour si Sir June. hindi siya basta-basta teacher, isa siyang supervisor. Alay, Okay, nag-iikot sa mga classroom. field trip eh. Yes, ready na tayo. Sasayaw tayo, kids. Okay, in 1, in 2, 1, 2, 3, let's go. Pose. And pose. Giling! Ikiling-kiling. Ikiling-kiling. Iwag-iwag. Mga kamay sa kabila at pababa. Oh, yes. Ay sa sigera. Tapos sabi mo, ay sa Ay, sigera. ito si Amanda. Ay sa sigera. Ito rin nag-ay sa sigera. Ito din. Baka yun ako nang tinuturo nila sa mga pupils nila. Aysa and Matet, pinagsama natin silang lahat eh. Yes, welcome to Showtime po. And happy World Teachers Month. Yeah. Kahapon may mga teachers na na nag-day off. Nag-day off talaga. Gumimik sila sa Vice Comedy Ay, Club. talaga? Isang grupo sila, santalaksang teacher nando doon. Wow! Saya-saya nila. Tapos lahat sila nagdadasal. Bakit? Sana daw magpunta doon yung mga estudyante. Kausapin natin ang I'm mga so guro. lucky dyan. Dito, ay! Teacher Joyce. Teacher Joyce. Ay, sorry. Hello, Mimi Vice. Meme po, hindi Mimi po. Mimi Vice. Meme po, meme. Meme. Si Mimi yan po yun. Mimi. Meme. Letter E say, meme. Meme. Ayan, ang tamang bigkas po. Yes, Meme Vice. Meme Vice, yes. Good Taga saan po kayo, Ma'am Joyce? Marikina City! May punto din pala sa Marikina. Pero Kaya yung po, meme nagiging from Capiz mimi. po ako. From Ah, from- Capiz po. From Capiz. Capiz. Oh. Capiz, Mambusaw Capiz. O, batiin niyo yung mga taga-kapis. Hello po sa mga taga Mambusaw dyan. Kamusta kamutanan sa akong pamilya? Maayong udtugid kaninyo tanan! Ayong Okto. Si Madam,
maganda ang boses niya lagi. Malakas. Yes. Oo, mataas. Kailangan nakakarating hanggang sa dulong row. Yes. Mataas ang energy. Ang Yes. At kahit walang tugtog na kailangan gumaganyan. Siyempre. Tuloy ang show. Pag ganyan kalakas, Yes. pag ganyan yung show. Pag ganyan kalakas ang boses, nakakatakot din, di ba? Oh, depende sa Turo. punto. Oo. Depende sa tunog. Oo. Kailangan sa school, malakas ang boses. Mas elementary teacher po ako. Oh. So, kailangan ang boses po ng teacher ay medyo malakas po. Dahil? Para abot hanggang likod po. At makuha yung atensyon ninyo. Yes po. Kasi ang hirap pag nasa dulo ka, nasa likuran ka, di ba hirap boses ng teacher, hindi mo maintindihan, di ba? Mahirap Tama. maka-follow. Oh, wow. Yes. Sa mga instructions, Tama di ba? po. Ang tinuturuan niyo po ay mga elementarya? Opo, grade 4. Grade 4. Anong eskwelahan po yan? Barangka Elementary School! Sa Marikina! Sa Marikina Tatas, din. Iba. Anong subject po? Mabe po! Kaya Grade pala 4. sayaw ng sayaw. Yes! Pumasayaw pa sa map. Paliksi kasi sa MAPE. Music. Kailangan. Music, arts, and pihe. Pihe. Kaya MAPE. Music, arts, and pihe. Oo, Alam po. makapagpangan kasi mga estudyante May nila. go out. Music, arts, and pihe. Okay, tama na po. Nahihilo po ako sa camping. Oo. Ayan. So, gano'n na po kayo katagal nagtuturo? 18 years po in service! Ah, wow. Lagi mataas. Dapat sasabayan natin ng taas. Ganon, no? O kahit harapan lang to. Kasi sa classroom, kailangan malakas para sa dulo. Yes. marinig. Hanggang harapan, nadala niya yung ganyan. Hindi na-adjust. O kahit sa jeep, sumakay ito. Follow, Saan to? Jump sa kanto! Mama, para! Ganon. O, kawawang asawa nito. Correct. Dapat yung sa dulo yung pinaka... Yung asawa niyo po, ganyan nyo rin kausapin? Hindi po. Paano Malambing po ako. Ay, Paano po, Antono? Tatay! Ay, wag po ako, ito po. Ay, ay, ay. Diyos ko naman, sa dami naman, mother. Napistida na nga ako eh. Ay, sorry po. Tanggap ko na nga yung matawag akong sir. Pero yung tatay pa naman, akin pa din. Diyos ko naman. Tinanggap ko na yung sir. Wala na akong magagawa. Kasi tinuturo sa school yun eh, di ba? Mag-adjust ka Akin, ulit. sir, di ba? Pero Oo, yung sir. tatay naman, imagine mo yung tatay mo ganito yung itsura. Hindi ka ba maglalaya? Uy, ano pa bang gagawin ko dito? Gulong-gulo na ako sa iaayos ko. At pasensya mo na si Teacher Joe. Ang saya-saya dito! Ang saya? Yes, Sumaya ka pa. Paano ikaw? Nakipag-away ako sa dressing room para sa buhok ko. Ang ending tatay pa din ang tingin mo. Diyos ko. Nag-shooting na nga ako ng pelikula tapos ang title, Call Me Mother. Tapos tatay ka pa din. Tatay! Call me tatay. Sabihin mo kasi, Sino malungkot? Ma'am, lambingin mo na, ma'am. Ma'am Joyce, lambingin mo kasi. Amen. Halika na. Huwag kang magulo, umiire. Ilang araw ko itong inipon. Sabi kasi nung kapatid ko, sabi niya, kasi hindi nila maintindihan kung tatawagin kang sir o ma'am. Kasi minsan yung forma mo pang lalaki, Oo. minsan forma mo pang babae. Nalilito sila. Sabi ko, o sige, para walang sir o ma'am okay sa akin. Yes. Pero yung tatay, Kita nga cleavage mo. Joyce, yung tatay mo nag-i-slit. Hindi po. Tatay po kasi tawag ko sa asawa ko. Ayun! Tawag na. Kaya nga, aasawahin mo to! Bakit mo ako aasawahin? Parang babae ka pa. Kausapin ko. tatay mo naka-red lipstick. Nag-Messi ban ako, aasawahin mo. Okay lang ba sa'yo yung tatay mo naka-red lipstick? Palagkis kayo lilipat na sa'yo. Ay. Saka nakapilik mata. Dito na po ako. Teka lang, Sir John. baka ikaw pa May ito bata. nagmamadali, oo. Ito mga teacher, hindi rin umaamin ng mga pagkakamali ito eh. Yung kahit nagkamali, sila pa yung mataas yung boses. Hindi, wala kang magagawa kasi babagsak ka eh. May banter na sila. Sige po, siya po yung asawa Yan. niya. Ako po. Kunwari. Kami naman po yung kapitbahay ninyo. Yes. Opo. Oo. Bisita nyo kami. Kunyari, anniversary nyo, tapos, inimbitahan nyo kami. Paano kayo maglalambingin ng asawa nyo? Tatay, may mahal. bisita tayong darating mamaya. Ano kayo nga? Dumating na kami, nandito na kami. Darating Pasok na ho kami sa bahay Darating ninyo. pala, highway ba itong nasa gitna natin? Oh. Sige. Bakit? Kailangan na nating i-ready yung ating inanda.
Kasi parating na sila. Ay, oo. Nagluto ako ng ng inihaw Honey na... Bunch. Ba't naman ganito yung kapitbahay natin? Walang kalambing-lambing sa isa't isa. Anniversary pa man din nila. Kung talagang mahal mo ang misis mo, sige nga, tungkapin mo ang nunal sa ilalim ng mata. Pasensya na, pare, ah. Pare? Siya! Bakit ganito yung pamilya niya? Sandali lang. Ay. Oy, Mahirap dumaman ng gender. wag mo sinasaktan. Wag mo sinasaktan yung daddy ko, ha? Mami, tawag mo sa akin. Daddy, tawag mo sa'yo. Hinani bunch kita. Kamusta tawagin mo ako ng daddy? Nanggigigil ako sa'yo. Kamusta ka na, Lo? Hindi. Si Joseph yan. Kaloka kayo. Pinaglololoko niyo ako dito. Masaya ka, no, sir? Oo. Ikaw lang yung may ganung palakpak, yung malayo pa yung tingin, tapos tulir. Baka rami iniisip si June. Nakapag-tour kasi. Niisip niya kasi baka yung ginawang eskwelahan sa kanila substandard. Ayo. Baka. Diba? Baka. Alam mo, doon ako kinakabahan. Kasi di may mga nabanggit, may mga proyekto na eskwelahan na substandard din. Diba? And Hospital. under-designed and substandard. Hospital at yung mga eskwelahan. O paano pag may lumindol? Di namatay yung mga tao doon. Tapos, di nyo ikukulong. Anyway, dito tayo. Kay Joyce. Okay. Paano ba maglambing yung teacher? Ini-stick mo yung asawa mo pag naglalambing. Ini-stick. Binabato ng eraser. Diba? Pinapagpagan. No, I miss. Pinapatapon ng basura. Paano ba maglambing? Naglalambing ako pagkagising pa. Patingin po, pwede pong makita. Nakaready na ang ating umagaan tatay. Halika, nakakain na tayo. Yung asawa niyo ba na-stroke? Kasi nga, bagong gising. Sandali na. Honey Bunch. Nakaluto ka na ba? Honey Bunch, ano ba? Nasa kwarto na nila tayo. Kaya nga. Ba't nakita punta tayo Ewan dito? ko rito, anniversary daw nila. Tapos inaya tayo sa kwarto. Ano gagawin natin? Viewers. Pasensya na. Hindi kami ganun kalambing kasi ayaw namin ng PDA. Ha? PDA? Ano gusto niyo? PTA? Kasi teacher yung asawa mo. Just, ang kinukwento niya sa akin sa faculty room, ang sweet-sweet niyo daw. Parang hindi ko naman nakikita. Ganito naman ang totoong sweet. Excuse me. Yes, Honey Bunch. Pakitawag mo ngayon itong asawa ko. Sino ba ako? Ate mo ba ako? Sa itong asawa. Di wala asawa. Proxy ka nung asawa ko. Pag busy yung asawa ko. Proxy ninong? Proxy. Oo. Pag umattend siya ng mga, pag may meeting siya ng mga taugame, ikaw muna sa... Pakitawag mo yung asawa ko. Tol, alika nga dito. Pakita mo nga kung gaano ka-sweet ang isang Ayon Perez sa kanyang misis. Ano ba tawagan nyo? Ano ba tawagan nyo? May ganyan. Tawag niyo sa akin, Brad. wala ba tayong sulat? Baka masulatan tayo. Babe, Wow, naman. Oterno. Ano ba? Teka, may ginagawa ako. ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Hindi. Ano ka ba? Ano yan? Nilalay po yung kapitbahay na. Taba niya yung Nag-o-opera. Lay po ba? Naglalay po. Mukhang pagod na pagod ka. Gusto ba ng massage? Ayan Wow! Gusto mo masahe? Masarap pa yung massage. Oo, masarap. Tatawi ng pasad. Huwag mong pinagtatawanan ang pronunciation ng asawa ko. Ganun sa amin sa Tarlac. Ang tawag ko massage. O, massage. Massage. So, Sige, dito sa hindi, huwag muna, siyempre. Pagkaspang yung kamay ko, kailangan natin ng mantiga. Yung pang, parang masarap sa likod. Huwag mo sa akin tapang kabayo. Ano ba ako? Hindi, yung oil, di ba? Yung Oil! Yung oil. Kamangpangan eh. Oo, pangan ako eh. Yung Oil, oil. kaya nga yung family nila, music arts and pihe. Oo, gamitin mo yung efficacy. Doon ka na. Mas malakas sa yung Omega. Wala kayo? So, kayong mga teacher po, syempre, ano kayo, di ba? Yung sa eskwelahan, seryoso sila. Tapos, iba't ibang uri ng bata ang pinakikisamahan at Yes. pinagpapasensyahan nila. Yes. Siyempre, kailangan din naman nila ng pagdating sa bahay, yung iba yung mood, magaan lang. Correct. Anong klaseng bahay ang gusto mong datnan pag-uwi? Malinis po. Pagdating galing sa school, kailangan malinis. Kasi pagka alis ko ng bahay, 4:30 pa lang, nasa biyahe na kami. So pagdating mo, sabog-sabog na. So, Ay, nagka-drugs po. Pagod sa pagod. Yung iniwanan. Kala ko naman. Nagkalat. Nakalat. Pasok siya, nagdadrugs yung mga kapamilya. Kaya yun, sabog-sabig sila.
Pagdating, Tapos niya, Tay! Oo. Kain tayo. Kain Ano na. ko? Kanina pa kita inaantay, wala nang balat yung baba. Ma, bless po, ma. Wow, effortless. Wow. Ano, kami lang ang adik? Ikaw hindi. Papangitin mo naman sarili mo, ba't adik-adikan ka? Lap trip lang siya, lap trip. Lap trip. Iba yung tinake ko eh. Iba ay Iba. Hindi ako makasabay sa inyo, Brad. Kain tayo. Okay, gusto mo malinis. Malinis. Ilan po ba ang pagdating. kasama mo sa bahay? 3 lang kami. Isa doon asawa nyo. Anak ko. Siyempre, isa to asawa. Malay ko, bako yung asawa niya nasa abroad. Tapos yung kasama niya, anak Baka niya at kapatid. saka Oo, kapatid. pwede. Kinonfirm ko lang. Tama. Hindi naman lahat ng may asawa magkasama. Yung iba nagtatrabaho Tama. sa malayo. Nilinaw Iba lang po kumpare. namin. Oo, magulat ka. Isa doon asawa niya, pasensya na, kumpare ko po yung kasama. Asawa niyo, 2 anak. Isa po, andyan po sa amin. Sino yung isa pa? Yung isa kong anak po na sa Mambusaw Capiz, doon po siya nag-aaral ngayon ng grade 12 po. So, Senior 3 kayo high. sa bahay. Oo. 3 kayo sa bahay. Paano nasa kapis yung isa? Doon po siya sa... Lumilipad. nasa lolo't Nag-aaral. lola niya po. Ayun po. Ayun. So, yung, minsan magulo na yung pagdating niyo, ma. Pagdating ko, So, mag-aayos ka pa ulit. kailangan, pagbalik mo, galing sa school, linis ka muna. Ayun, kailangan, pagdating mo, lapag mo lang yung gamit mo, tapos yung iniwanan mo doon na kalat, linisin po, ligpitin mo. Yun. Grabe. Doble po yung trabaho. Grabe yung mga teacher, no? Oo, Yung ganun pag-uwi po. talaga, Sa kanya pa din. aayusin pa nila yung Siya pa rin, bahay. oo. Sila pa din Luluto talaga. pa. Totoo po. Magluluto after ng linis, magpahinga ng 1 oras, 2 oras. Ayun, magluto ulit ng hapunan, ganun po. Ano pong mas mahirap? Frankly, ano pong mas mahirap? Maging teacher, maging nanay, o maging asawa? Pinakamahirap. Anong pinakamahirap sa 3? Magiging nanay po. Kasi sa teaching po, love ko naman po yung mga bata at Oh my God, madali, di niya madali alam, di pong niya anak magturo. yan. Nakakasunod po. Nakakasunod po sa school. Pagdating po kasi sa bahay, minsan yung mga anak, kailangan mo pa rin silang alagaan, ganun po. So, doble-doble po talaga. Ay, prepare mo lahat ng pangangailangan, gamit, baon nila, magluto sa umaga, pagdating ganun din. Paulit-ulit, ganun po everyday. Pag wala lang pasok po, nakakapagpahinga po. Ganun. Ano yung mas fulfilling? Yung nagagawa mo yung paglilingkod mo sa asawa mo, anak mo, at pati sa estudyante po. Ganun. Yes. Oo. Ganun. Hirap talaga. Kasi obligasyon na yung 3 eh. Di ba? Correct. Bilang asawa may obligasyon ka, bilang nanay. At bilang nanay din sa mga eskwelahan. Kaya naman po, buong pagpupugay po ang gusto namin ibigay sa inyo. Mabuhay Maraming po kayo. salamat. Maraming salamat. Thank you po. Kausapin natin si Sir June. Mukhang dami pinagdadaanan nito eh. Oo, parang kalamayin malalim man ang lang natin iniisip kalooban. eh. Okay. Ano pong mas mahirap? Yung pagiging teacher nyo o yung pagiging investigador nyo sa NBI? Hindi, teacher talaga siya. Kasi makakilala ko investigador, ganito yung jacket eh. Hi, Sir June! Hello po, good afternoon po. Hello po. October na po, nandito pa kayo, Sir June. Pasukan Investigahan ko lang po yung mga pangyayari dito sa Showtime. Ang ganda ng ang boses. lalim. Modulated. Yeah. Di ba? Ang ganda po ng boses niyo. Ba't di kayo nag-basketball player? Bakit basketball Bakit kinalaman player? Kulang mo? sa height po. Okay. Saan pong school niyo? San Juan National High School po. Saan po yan? Sa Siguro San Juan sa San City Juan. po. Dito lang? Sa San Juan dito? Opo, opo. San Juan National High School. Yes po. Anong pong mas mali? San Juan National High School o San Juan National Bookstore? Kasi may National Bookstore sa San Juan. Ano po tinuturuan niyo? Grade 10, MAPE. Mape. Mape din. Oo. Grade 10. Mahirap ba yung magluturo ng MAPE? Hindi naman po kasi yung MAPE Kaya naman yan ang po. tinuro mo kasi hindi mo. Interest po. Joke lang. Interest. Bakit niyo po napili yung subject, yung mape? Interest po. Music, arts, Oo, film. mas mataas ang interest dyan. Oo, ilang percent? Sa bangko kasi ang baba na ng interest eh. Kaya minsan ang hirap na rin mag-roll yun ng investment. Ang baba ng interest ngayon, dyan mataas. Ano bang interest mo nung kabataan mo, Sir June? Kanta, Ah. draw, ganun po. Ano po? Mag-drawing. Mag-drawing. Sumayaw ng konti, folk dance, ganun po. So, kaya parang nung nagturo ako sa San Juan National High School, nilagay po ako sa MAPE. Kung magtuturo ka, ano tuturo mo? Kabalbalan, no? Philip? Hindi. Hindi. Sports.
Oo, PE. Kasi syempre, sporty tayo eh. Sports. Sabi niya, PE. Hindi, math. Sports. Kasi maliksik ka ikaw. Siyempre, PE din. Kasi feeling ko doon ako mas magaling eh. Mas okay. mahusay. Ikaw. Ikaw. Baka PE din. Lahat po tayo PE teachers. Isang section, puro teacher, puro Ayaw PE. maghiwa-hiwala. Imagine mo isang eskwelahan, magkakasama pa din tayo. Ano mangyayari kaya sa eskwelahan? Wala matutulad sa estudyante sa... Oo. Tapos isang faculty room, tayong tatlo magkakasama. Hindi ako kasama to. Bakit? Bakit naman si Joyce? Pag may nakita, uy, tay, kamusta? Okay. How long have you been teaching? 12 years po. 12 years. 12 years po. 18, 12. 2013 po ako nag-start. Aside from teaching, what are your other interests in life? Wow. Aside po sa pag-teach po, nagpa-part-time po ako as tutor po sa mga elementary pupils po. After ng work, after ng teach ko po sa school, nagpa-part-time po ako. How hard is it to be a teacher in the Philippines? Mahirap na siya pag hindi mo gusto or hindi ka inspired sa ginagawa mo. Pero kung gusto mo yung ginagawa mo, kahit gaano mang kahirap, nalalagpasan naman po. Oh. Yes. But even if you're really passionate about your job as a teacher, if you're not... No, this is a very serious question. I hope... Yeah. I know. So I hope you can lend me your ear. It's a dirty ear. Hindi. Principal. Siyempre, lahat naman ng trabaho, kailangan talaga may passion. Dapat. Diba? Kasi pag walang passion, yan ang burning ano mo eh. Diba? Sensation. Burning sensation. Diba? Yan ang nagpapainit sa'yo, nagpa-fuel. Pero, ang taas ng passion mo as a teacher, as a Filipino teacher. Pero paano kung ang taas ng passion mo pero sobrang baba ng sweldo mo? Hindi ka financially compensated. Ayan, nag-agree yung mga Diba? teachers. How do you keep the fire burning? Yes. Paano mo yung passion ba lagi? Paano natin laging aasahan yung passion para hindi natin maramdaman na hindi ako nababayaran ng sapat? Diba? At kulang yung binabayad sa akin para matustusan ang pangangailangan ko bilang isang Pilipino at isang Pilipinong nagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Paano? Kasi yung sahod o yung pera, kaya naman gawa ng paraan. Or pwedeng pagkasahin. Pero kung kulang talaga, kaya kaming mga Hindi teachers... sumasang-ayon Pero yung mga yung ibang guru dito. Oh. Lo! Ayaw ni Ma'am Chari, no. Kaya iba yung mga ibang teachers palaging pumupunta sa London, yung ganun po. Yeah. Para lang Nagdo-domestic helper. Yeah. Di ba? naglo-loan po. Naglo-loan po. Naglo-loan doon. Naglo-loan po para, halimbawa, may mga pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak, especially college. So, naglo-loan sila or naglo-loan kami para ma-support yung pag-aaral ng mga anak. Kasi nga, pag sahod lang ng teachers, hindi ganun sapat po. So, ang driving force na lang namin or passion na lang talaga namin is magampanan namin kung ano yung mga pinagsumpaan namin bilang teachers na ibigay yung magandang quality education sa May mga pamilya bata po ba kayo? May asawa at mga anak Wala po? po, wala po. So sa ngayon siguro kaya parang Parang hindi pa kaya ganoon pa eh, kabigat. oo. Pero imagine mo kung may asawa ka, tapos mga may anak. 2 o 3 kang anak. 'Di ba? Tapos meron kang magulang na may karamdaman. Tapos ikaw din may karamdaman. Yeah. Nag-aaral yung mga anak. Nag-aaral yung mga anak, 'di ba? Paano kaya? Sino po yung may ganong sitwasyon? Si ate... Oh. Babae po kayo? Ay, sorry po. Girl. Oh, si Ate girl. Ate girl. Yes po. Kayo po, ate girl, hello po. Hello po. May asawa po kayo. yes At po, ilan andyan po siya. Hello, B. Hi, sir! Ang sweet! Sinamahan na yung asawa niya. Hindi yan Ryan, yung nasa likod ng asawa niya, yung mas bata. Yan yung asawa niya talaga. Hindi yan! Dalawa? Yung isa pala. Hi, sir! Hello, be. Taray, be! Wow, naman nagmumurang kami yan! Kaya pala eh. Kasi nga, bebe Bebe girl! Ganon! Taray, kahit nakabarong ka, bebe girl ka, ha? I love Bebe that. Boy. Matagal na po kayo mag-asawa, sir? 13 years na po. 13 years. Okay. Ilan po anak niyo, ma'am? Dalawa po, 1 boy and 1 girl po. Nag-aaral din Yes po sila. po, high school. Opo. Saan po kayo nagtuturo? Sa Bangkal, Guagua, Pampanga po.
Okay, so ano po yan? Public school. Public school po. So paano po yun? Yung pinag-uusapan namin kanina, yung sweldo na nakukuha po ninyo, sumasapat po ba sa pangangailangan o hirap po na pagkasyahin? Mahirap po na masarap. Kasi po kahit mahirap, yung medyo ano lang yung sahod namin. Basta po yung pagtuturo sa mga bata, nakakatulong po kami para matuto sila. Yun po yung Yeah. pinakakina ano namin. Masarap sa pakiramdam na makatulong ka sa mga bata. Kasi po ako kindergarten teacher. Masarap po sa bata kapag sinabi, ay teacher, natuto po ako sa inyo. Kapag binalikan ka po, halimbawa po, nandun na siya sa grade 1, grade 2 hanggang grade 6, babalikan ka po at babalikan. Yun ang favorite teacher ko kasi natuto ako sa kanya. Opo. Ang sarap po talaga sa kanyang Yes pakiramdam. At dahil ganyan ang nababalik sa inyo, masasabi mo bang okay na yung Sapat sinusweldo na ba nyo? yun? Okay nang ganyan lang ibinabayad sa inyo? Huwag na nating taasan kasi ang sarap naman ang pakiramdam eh. Pag binabati kayo, Yes. nagagawa niyo yung gusto nyo, nakakapagturo kayo sa mga bata, nakakatulong kayo sa kinabukasan nila, okay na po ba yun ang kapalit nun? Hindi. Shall we romanticize the struggles, the challenges dahil lang sa, 'di ba? Ang sarap naman ng feeling 'di ba? Yes, masarap po talaga ang feeling, talagang kasi para talaga kayong nanay. Pero do you think kailangan kayong bayaran ng mas mataas? Yes, sana po may increase. Yeah. Kasi 'di ba, pag lagi nating sinasabi yung ganyan, basic yun given yun talagang masarap na nagagawa. Kasi ang ganda ng purpose ng isang teacher. Yes naman. 'Di ba? Ang ganda ng purpose ng isang teacher kasi bilang isang teacher, hindi ka lang guro, isa kang pamilya nung bata, Yeah. Yes. 'di ba? Kaya ang ganda-ganda ng purpose, ang ganda-ganda ng purpose niyo. Pero kailangan kayong ituring ng mas disente, 'di ba? Bigyan ng mas disenteng tag dito, kompensasyon o sahod. Kasi baka kung lagi nating yan yung sinasabi natin na pwede na to kasi yung 'di ba kaya nga tag dito yung hindi parang hindi nabibigyang importansya or na inaabuso. Naaabuso ang resilience ng mga Pilipino. Yes. Kasi wag na nating ayusin yung lugar nila. Resilient naman yung Pilipinong yan Tatayo yan pag nabaha. 'Di ba? Wag na nating ayusin, wag na nating bigyan ng healthcare yan kasi resilient ang mga Pilipino. Wag na nating bigyan ng insurance yung matanda kasi kahit 73 na yan, magtitinda yan sa kalsada Tatrabaho kahit pa rin. na-stroke na. 'Di ba? Wag na nating bigyan ng tamang sweldo yung mga teachers kasi masaya naman sila pag nakikita nilang nakangiti ang kanilang mga estudyante. Is that fair and just? Unfair. Di sapat. Yun po yung gusto kong pag-usapan natin kasi itong pagkakataon na ito, gusto namin ibigay sa inyo para manalo kayo and at the same time, marinig ang boses ninyo. You need to be seen and heard. Kasi yan din ang itinuturo nyo sa amin 'Di ba? Mga bata pa kami, be confident, use your voice, be seen and be heard. Kayo ding mga teachers, you have to be seen and you have to be heard. You have to be respected, hindi lang sa isang buwan ng Teachers Month, kundi araw-araw sa buong taon. Yeah. Diba? Kasi ang dami na nating napanood na mga ganyang pelikula diba? Yung struggles and the plight of the Filipino teachers. Diba? Iiyak si Teacher ate. Lenlen. Naiiyak ka, ate. Bakit, Lenlen? Gutom na po si ma'am? Hindi po, lahat lang po ng lahat lang po ng sinasabi nyo ay tumatagos sa puso ng bawat isa. Lalo na po sa kagaya ko pong bago pa lang po sa DepEd. Bago pa lang po ako nagtuturo pero pasan-pasan ko na po yung bigat na maging isang guro at maging isang anak at the same time po maging isang asawa. Wala pa po akong anak pero yung pong pagdisiplina sa mga bata po kasi ay isa sa mga nagiging hindrance po naming mga teacher para po maturuan sila ng maayos. Kaya po sa mga estudyante ko po ay talagang since hindi niyo po natanong. Ako po ay isang values education teacher from Batangas City po. Alam po yun ng mga bata ko na
lagi po akong galit sa kanila every time may mali po silang nagagawa. Kasi ayaw ko po na dadating yung panahon na dadating po yung panahon na pagsisihan po nila yung mga nagawa nila. Kasi po, galing po ako doon. Saan po? Pagkabata. Galing po ako sa pagkabata, pagiging estudyante. Baka mamaya may pinuntahan sila, hindi naman ako Baka nakasagot. naligaw tayo sa kwento niya kasi. Diba? Oh, may nakaaway na ba kayong mga magulang dahil pinapagalitan nyo? Meron po. Hindi, kasama yan sa disiplina, pero Ikaw may may tama kasing iwasan. pamamaraan ng pagdidisiplina, di ba? So, dinidefine na sa may mga regulasyon na nagde-define na kung paano dapat disiplinahin nila ang mga bata. Yes. Kasi yung mga dating pamamaraan na ginawa sa atin, parang hindi yun na inuupla ngayon, Hindi di na, ba? hindi na pwede. Nagtuturo ka ng values education. Yes po. Sa palagay nyo, na ibibigay yung tamang value ng mga guro sa Pilipinas? Sa akin po at sa akin pong mga kasamahan, lugod ko pong pinagmamalaki na ginagawa po namin yung part namin. Hindi, ang tanong ko po, nabibigay po ba yung value ninyo? As a teacher. Do you know your value as a teacher? Sa tunay po ay, sa akin pong pakiramdam ay nakakalimutan po ng mga kabataan. Hindi, ng gobyerno ang pinag-uusapan natin. Ay, sorry po. Kasi, ito isi-share ko lang. Kasi, di ba, isi-share. Mayroong interview ng isa sa mga official sa Vietnam. Kasi ang ganda-ganda na ngayon ng sistema ng education sa Vietnam. Advanced sila, tapos ang ganda-ganda ng quality of education sa Vietnam. Tapos tinanong siya kung anong sikreto, bakit gumanda ng ganito ang education system ng Vietnam. Ang sagot niya, Filipino teachers. Kumuha sila ng maraming Filipino teachers sa Vietnam. At yun daw ang nagpataas ng antas ng edukasyon sa Vietnam. Yung mga Filipino teachers nagpunta doon at sinasabi ng mga Filipino teachers, ang sarap ng buhay nila. Well compensated at may seguridad silang nakukuha sa gobyerno dahil ang taas ng tingin sa kanila bilang mga guro at educators. Diba? Dito yung mga teachers, diba? Ilan ang tinuturuan mo? 5 section po. 5 sections, ilang estudyante. Pag nagtuturo ka mag-isa, wala kang assistant. Wala po. Walang nagbubulong sa'yo habang nagtuturo. Wala po. Pero anong klaseng buhay meron ka? Pero yung congressman ninyo, nakaupo, ang daming bumubulong sa kanila, ang dami nilang assistant. Nakita nyo ba kung gaano kalayo ang buhay ng mga public ayokong sabihin public officials, ng mga politicians kumpara sa buhay ninyong mga guro? Sinong mas mahirap ang trabaho sa inyo? Kami po. Pero bakit mas mahirap ka sa kanila? Because you are not financially compensated. I would like to lend my voice to you kasi parang hindi nyo masasabi. Pero kailangan nating swelduhan ng mas mataas ang mga guro. At naswelduhan siguro kayo ng tama kung hindi kayo ninakawan, tama. Kaya po mababa ang sweldo nyo kasi ninakawan kayo. And you have to use your voice for the future teachers of this country. Pero ngayon, gusto namin kayong bigyan ng pagkakataon dahil alam namin lahat kayo gusto ng extra? Yeah. Diba? Gusto yung extrang panggasto sa bahay, tama? At Miss Pearly, 'di ba? Extrang pambayad ng bills. Totoo. 'Di ba? Pangangailangan, 'di ba, ng anak o ng pamilya o pang sarili man lang. Yes, ma'am. O kung meron kayong pambayad ngayon, extrang panglambing naman sa sarili. Yeah. Pagbili ng bagong headband, ng bagong make-up man lang, lipstick, 'di ba, Mirna? Opo. 'Di ba, Ate Tama. Chari? Yes, 'Di ba? yes, agree. Pagpapatato ni Ma'am Dan. 'Di ba? Gusto niyo rin naman ng lambing paminsan-minsan. Kasi yung mabibigay po namin dito, ang pwede naming i-offer sa inyo, panandali ang tulong lang to Yes. So lambing lang, 'di ba? Gusto naming magbigay ng lambing sa inyong lahat. 'Di ba? Yeah. Miss Dan? Yes po, Dami ma'am. mong tattoo. Tinatanong ng mga bata 'yan. O Opo, naka-long sleeves nagtatanong kapag sila. ano? Ito po yung uniform namin na sinusuot ko. Pero madalas po, naka-jersey po ako kasi po, PE teacher. Kala ko arts. Ayun po, MAPE. Involved po Naka-jersey. sa MAPE. Pero paano yung Mape jersey niyo? din, Long mape. sleeves?
Yun pong jersey namin sa team Parang namin. pang-basketball, ganun, hindi naman. Pang-volleyball po. Pang-volleyball. Opo. Anong tinatanong nila tungkol sa tattoo nyo? Marami pong nagtatanong sa estudyante po at saka sa mga magulang, bakit daw po ganito kadami yung tattoo ko? Isa lang po sinasagot ko. Ang sinasabi ko po is, hindi hadlang yung tattoo para maging isang profesional at hindi tattoo ang magde-describe sa pagkatao ko. Yes, tama. Yung tattoo mo, bahagi lang ng balat mo, pero hindi yan ang buong pagkatao. Self-expression po. Yes, true. Kaya mamaya, tatatuan. Hoy, bakit naman? Express ka, Ayoko naman self-expression. mag-express. Gano'ng kalaki? Gano'ng kalaki? Hindi, manipis lang. At saka 2 linya lang. Nose line lang itatato ko sa'yo. Para tumamos. Kasi di ba may mga nagpapatato ng kilay, may nagpapatato ng lips, di ba? Yes. Ba't wala nagpapatato ng nose line? Pwede ha. Mahirap yun. Di ba? I-try natin. Sa kayong palakpakan natin at bigyan po kayong Yes. palakpakan natin mga guro. Correct. Enjoy po muna kayo. Mabuhay ang mga guro. Tsaka pampahappy, pambili nyo ng karyoka, nilupak at shake. Bibigyan namin kayo ng... Tag-1,000 piso! Makisabay na sa indakan dito sa Illuminate or Eliminate! Eliminate! Play music! Tayo magsasayawan na! Let's go! Let's go! Hey! Come on, mga teachers! Hurry, hurry, hurry! Let's go! Nakikita mo talaga kasi ng mga teacher, sila yung masisigla eh. Hey! Come on! Sayaw, sayaw! Sayaw! Come on, Rhoda! Come on, Dale! Come on, Coach Joseph! Go, Carmen! Everybody sing! 1, Hey. 2, I'm walking! Wala pa. Go, Riza! Wala pa! Nakapa naman yung stanza dyan. Abangan natin ha! Wala pa. Oh, Ayan, ayan. ready yan. Kantay na chorus. 1, 2, 1, 2, 3, go! Stop! Ayun na nga, yun eh. Ba't pinag-stop ko? Kala ko naman Walang makakanta yung magtatagumpay. chorus. So ano, mag-aaway tayo. Miss! Si Mang Ryan! Meron pa isa dito, Ryan Bang. Parang teacher. Ay, nagkagawan pa kayo mag-ama, ha? Si Ryan parang Ryan, teacher feeling dito. ko, ano to, problema to ng teacher. Bakit? Bakit naman? Pangit? Sabi mo, pangit. Bakit ako? Hindi ko sabi mo, pangit. Hindi, bakit? Eh, kasi, parang ang hirap mong turuan. Dahil... Hindi ka masyadong nagtatagalog, tapos buyoy ka. Oo. Ganun. Di ba nag-aral ka sa Pilipinas? Yes. So, Filipino teachers talaga ang nagbigay sa'yo ng edukasyon. Lahat Filipino teacher. Paano ba nauunawaan nun hindi ka marunong magtagalog? English. So, lahat English. ang form of instruction, English? Yeah, tinuturuan nila. Pero Kasi lahat ng Filipino... Wala kayong subject na Filipino? Meron. Pero lahat ng Filipino teacher mahusay kasi mag-English. Sino pinaka-paborito mong teacher mo? Si Miss Los sa Science. Los? Natalo ba? Miss Los. Favorite mo si Miss Los. May dalawa sila. Miss Los sila. Kaya pala Los. Kaya pala favorite mo si Miss Los. Yes. Pero isa lang siya. Pero paano yung pag Pilipino yung subject, English ang turo? Yes, English yung nagturo. Meron kami special class para sa mga foreigners. Yung subject Pilipino pero yung English? Paano yun? Mahirap yun. no? Magaling na mag-Tagalog si Ryan. Oo, magaling na. Okay. Congratulations. Thank you, Mami. Ang galing mo. Oh, thank you. Mga teacher mo, Pilipino. Kaya tingnan mo. Sino kaya ang aabante sa susunod na round o susunod na game? Alamin natin. Ilaw! Minay! Ayan! Green! Sila po ang magsistay! Mga ma'am, mga sir, sorry po sa mga hindi nag-ilaw, Minay. Sorry po. Nako, nawala na si Sorry teacher po. Dan. Ma'am Joyce wala na Teacher rin. Joyce, natanggal din. Si Ma'am Dan wala na rin. Pasensya na. 12 yung natira. Yeah. Congratulations po sa inyo. Patok. Punta po ulit kayo sa likod. Sa likod po muna tayo. Sa likod po. Yeah. Si Ayan. Ma'am Pearly nandyan. So, paiilawan po namin ulit ang mga kahon at yung mga magkukulay puti, yun lamang ang ipipik nyo para tungtungan. Ilawan na yan. Ilaw, Binay. Ayan, players, may Ayan. puting ilaw lang po, May mga puting ilaw po. teachers. Meron pa po sa unahan. Yes, si Ma'am Donna. Oh, may nahihiyang pumunta sa gitna. Yes, si Ryan na. Okay. Dapat give na give ka dito sa It's Giving!
Ang unang sasagot, Ilaw Minay. Oh, si Si Ma'am Ma'am Mitch. Mitch. Hi, Ma'am Mitch. Ano pong school nyo? Malinta National High School po. Malinta. Oh, Bulacan? Valenzuela po. Valenzuela. Ano pong subject, ma'am? Science. Science. Science po. Science. Ganun na kasi talaga, science. Science. Oh, yun ang Ano pagkapit pong year? Grade 8 po. Grade 8. Ano pong sa grade 8, anong mga branches of science ang tinuturo? Actually po lahat na. Lahat na? Biology, chemistry, earth science, and physics. Sa bagay kasi yung grade 8 parang second year high school. Yes po. Diba? Earth science. Happy pa naman po kayo? Super happy. Kaya pa, lumalaban. Kaya pa. Fighting. Fighting si Ma'am Mitch. Okay, kayo pong unang sasagot, susundan po kayo ni Ma'am Girl. Paikot po. Apo. Last to answer is Ma'am Pearly. Okay. Makinig. Magbigay ng English name ng 15 popular musical instruments base sa National Association of Music Merchants sa Amerika. 15 po ang tamang sagot. So, isa-isa lamang po ang ibibigay ninyo. Uulitin ko, English names. Yung English name ng instrumento. Okay? Ako, advantage yung ano rito, mape. Mape. Hindi po Tagalog ha. English name ang hinahanap natin. 15 popular musical instruments base sa National Association of Music Merchants sa Amerika. Magbigay ka lang po ng isa. Ma'am Mitch, go! Guitar. Correct! Ma'am Girl, Piano. correct! Ayon, Drums. correct! Chenny, Violin. correct! Jeff, Saxophone. correct! Erwin, Flute. flute, correct! Drums. Drums, naku, nasabi na, Ma'am. I'm very sorry. Out na po kayo. Ayan. Ayan. Flute. Naku, nasabi. Naku, nasabi na rin. May cotton bud sa dressing room pakigamit. Ryan. Donna, kayo na po. Triangle. Triangle. Wala pong triangle. Sir Jude. Trumpet. Correct. Ma'am Riza. Cymbals. Cymbals, wala po sa listahan. Ma'am Riza, sorry po. Ma'am Pearly. Saxophone. Naku, nasabi na din po, Ma'am Pearly. I'm sorry. Nakaisang ikot na tayo. May 7 natira mula sa 12. 7 pa lamang ang nababanggit. 15 hinahanap ko. Baka alam dito sa studio. Jackie. Go ate. Ukulele. Ukulele, correct. 1,000 para sa'yo. Sean. Xylophone. Xylophone, wala. I'm sorry. Darren. Electric guitar. Electric guitar. Wala pong electric guitar. Teddy. Cello. Cello, 1,000 para sa'yo. Jackie. Bass guitar. Wala. Bass guitar? Bass. B-A-S-S. Meron ba? Yes. Meron daw pong bass guitar. 1,000 para sa'yo. Sean? Violin. Violin nasabi na po. Darren? Ukulele po. Ukulele nasabi na rin. Teddy? Lyre. Lyre. Wala. Maraming salamat sa mga sumubok kumula. Ang hindi na mabanggit pa ay clarinet, harmonica, harp, keyboard or synthesizer, at gustong-gusto to ni Bong. Trombone. Trombone? Trombong. Oo, masarap paglaruan yung trombone. Yeah. Basta malinis. Oo, dapat malinis. Kasi minsan maalikabok yung ano. Oo. Okay. Congratulations sa ating 7 players. Punta na po ulit kayo sa likod. Players, magpikat po mesa lamang sa mga kahon na may ilaw. Ilaw, bilis! Yung may ilaw lang po. Go, Ma'am Girl. Para sa madlang people, si Ayo na lang ang naiiwan. Oo, laban na laban siya talaga dito. Yeah. Alam mo yun, yung pinapasok niya dito, laro-laro pick. Kung wala ang laro-laro pick, nag-resign na yun. Competitive. Okay, kantahan na dito sa You got the lyrics! Sino kaya ang unang aawit? Ilaw mo na eh. Ma'am Girlie. Ma'am Girl. Ma'am Girlie, mahilig po kayo umawit, ma'am. Medyo po. Ano pong pang-todo nyo sa videoke? Killing Me Softly. Wow! Killing me softly. Oh my God, Killing Me Softly. Napakaswerte po ninyo dahil ang aawitin natin ngayon ay hindi yan. Umaasa siya eh. Ang kakantahin natin ay lumang awitin na to, pero sino original nito?
Michael Murphy. Michael Murphy, pero binigyan ng cover na sobrang sikat ni Sarah Geronimo. At nag-viral din ito sa TikTok kasi sinayaw ng estudyante sa classroom, kung di ako nagkakamali. Yes. Ito ay ang awiting Maybe This Time. Okay, pwede kayong sumabay Madlang People sa studio sa simula at sa dulo, pero pag sumasagot na, stop na po tayo. Ma'am Girlie, kayong unang aawit. Pero syempre, ang leader natin sa Bidjoke, ang 6-part invention. Sing it! Louder, Madlang People! Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. Mag-ready ka naman, girl. How were they to know? O, stop na Madlang People. Someday they'd meet again. Correct! Ma'am Bitch, kayo na po. Sing it! Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing. Maybe this time it'll be love and they'll find. Pakiulit po. Find. Find. Yes po. That is correct! Ayan, sing it! It'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just Friends. Correct! Sir Jeff, kayo na po. Sing it! Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life, and it feels so. All right. Po. All right. All right is wrong. Sumobra po Sir Jeff. Ang tamang sagot ay right. Right. Sing it! And it feels so right. Maybe this time love won't. Love won't. Again? That is wrong. And po ang hinahanap nating lyric. Si Sir Jun na. Sing it! Love won't end. She's smiling like she used to. Smile. Correct! Sir, kayo na po ang next. Sing it! She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to. She's feeling like she used to. When? That is wrong. Ang tamang sagot ay feel. Nakaikot na tayo na kung hindi pa umabot si Sir. May 4 na natitira. Madlang People, let's sing it! Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Oh, she's back in his life, and it feels alright. Maybe this time love won't end. One more time with feelings! Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Oh, she's back in his life, and it feels alright. Maybe this time love won't end. Thank you, 6-part invention. Happy singing! Oras na para sa Elimination! Kayong 4, pick na po. Tapatan lamang, tapatan. Walang gagawin. Tumapat lamang sa gusto ninyong posisyon o pwesto. Ayan na. So, nandito si Ayon sa dulo. Sir? Final na po yan? Yes po. Ma'am Girl, ayaw mong makipagpalit kay Ayon? Gusto ni Ma'am Girl. Ma'am Mitch, kayo po. Nandito si Ayon ngayon. Gusto niyo palit kayo ni Ayon? Okay na. Okay na daw silang lahat. Woohoo! Talaga gusto ng Madlang People sa studio sila maglaro, Let's see kung papayag ang mga teachers sa mga giant tube na yan. Isa lamang ang naglalaman ng likidong kulay purple.
Ang nakapili nito ang maglalaro sa ating final game. Purple ang hinahanap natin, players. Hawakan na ang dulo. Dulo lamang, yung dulo. Hawakan ang dulo ng giant tube gamit ang inyong kamay. Tapos, yung isang kamay naman ay gagamitin ninyo pang suporta sa black box. Tama ang mga posisyon. Sa aking hudyat, sabay-sabay ninyong huhugutin ang itaas na bahagi. Yung itaas na bahagi ang huhugutin ng giant tube. Huwag ito todo ang paghugot po, ha? Ay, wag daw itodo ang paghugot. So ano, may ititirang bahagi. Meron. Oo, baka... Meron, para dahan-dahan. Hindi pwedeng hugutin Baka maaak, oo. ng lubos. Oh, baka mabigla. Kailangan may matira yung dulo. Yes lang. Yes, baka Okay. mabigla eh. In 3, 2, 1, go! Purple. Purple ang hinahanap natin. Purple! Oy! Mitch! Nakipagpalit! Ay, si Ma'am Mitch! Buti, hindi ka nakapagpalit kay Ayon. Congratulations, Wow. Ma'am Mitch! Yay! Oh, happy siya agad. Yes. Tignan nga natin kung saan naabot ang happiness na yan. Congratulations, Mitch. Makakuha mo kayo ang pot money na 150,000 pesos. Abangan niya sa pagbalik ng our show. Our time, it's showtime! Congrats! Let's go! Nagbabalik ang Laro, break! Ma'am Mitch! Oh, excited na siya. Most of the time, kayo ang nagtatanong at humihingi ng sagot. Yes po. Pero this time, kayo naman ang pupunta sa ganyang posisyon. Nakaka-tense, di ba? Opo, Ganyan sobra. ang nararamdaman namin tuwing tinatawag pa kami. pinag-recite. Kami nagtataas ng kamay. Fred. Joke lang. Fred, nakaka-tense pag hindi nakapag-review. Opo. Okay, totoo yan. Diyos ko, baka maiihi ka sa takot. Ma'am Mitch, ano po ulit pangalan ng school nyo? Malinta National High School po sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Oh. Saan po kayo naninirahan? Doon din po sa same barangay. Sa same barangay. Malinta rin po. Balita ko, lumipat kayo. Kalilipat nyo lang ng bahay. Actually, 10 years ago na yon. Para kalilipat. Sabi nyo, napilitan siyang... Sabi nyo, napilitan siyang lumipat ng bahay. Opo. Actually, po yun. Pero hindi recently. Hindi po recently. Nagtiis po ako kahit na hanggang dito po yung bahay, sa loob ng bahay namin ngayon. Kasi malapit po yung bahay namin Hanggang sa school. ngayon, doon pa rin kayo nakatira sa Malinta. Opo. Pero before po binabaha. kasi, taga-Arkong Bato po ako. Opo. Malalim din po yung baha doon. Yung to Tas the inilipatan nyo, extent ganun po din. na pumapasok ako naka-pek-pek short. Para lang... Ma'am, sorry po. Ay, Hindi po natin pwede sorry sabihin po. yun sa... Sorry po. Sorry po. Pasensya na Maikli. po. Yan. Sa Sorry teacher po. pa talaga nang galing yung term na yun. Pasensya na po. Sorry po. Miss May Lala. May season. Sorry po. Sorry sa Sorry MTRC. po. Sa lahat po ng mga kumakain. At nanonood ngayon. Sa lahat ng mga nanonood. Sorry po, Sorry nabigla po. lang. Opo. Masyado lang po kaming komportable sa isa't isa. Very sorry. Sorry po. Naka-short lang po talaga. Maiksing shorts. Mixing short po. Kasi aabutin po ng baha yung At short. aabutin din kami ng problema. So, Bakit kasi yun ang pinangalan? Baka bumahal ang problema di. Bakit kasi Sorry yun ang po, pinangalan? Bye. Hindi ko Sorry. ini-expect sa teacher yun. Maiksing short talaga daw. mixing short po Oo. talaga. Yun po talaga yung sasabihin ko. Opo. Sorry po. Okay, hindi na naunawaan namin na ano ka lang. So, nawala na ako. Go, meme. Yung baha, Kaya mo yun, meme. You'll be right. Yung paglipat niya, inilipatan niya kasi malapit sa school. So ngayon po, Paglipat yung po. nilipatan nyo, binabaha pa rin ng malala. Opo, binabaha pa rin po. Kaya lang po, hindi pa rin po ako lumilipat kasi po malapit po siya sa school. Walking sa distance lang trabaho. po. Imagine mo yung isang teacher na paano siya magre-ready ng lesson plan kung gano'n ang kondisyon ng pamamahay niya, di ba? Tapos paano siya pupunta sa eskwelahan? Lusong po talaga sa baha. Actually, lahat eh. Teachers, estudyante, Lahat. drivers, ang laking ng epekto ng baha sa pag-usad at progreso ng lahat eh. Ng tao, ng pamilya, Kalusugan. ng bansa, Kalusugan. kalusugan. Opo. 'Di ba? So ano pa po yung mga hirap na hinaharap po ninyo bilang isang guro? Unang-una po, yung mga learning materials po.
medyo kulang po this school year kasi meron po kaming bagong curriculum, K-10 enhanced program, na kung saan po hindi pa po masyadong lumalabas yung mga learning materials namin. Correct. Alam mo, maraming eskwelahan na ganyan yung learning materials as in wala. Nagpunta ako ng Sorsogon. Mapapanood nyo to dun sa content ko, yung Gandara the Explorer. Umabot ako ng Sorsogon, tapos meron akong pinuntahang isang eskwelahan doon, public school. Wala silang libro. Wala silang learning materials. Yung mga libro nila, punit-punit, lumang-luma. Kunyari, page 1, ang susunod, page 11 na. So, ang hiling nila sa akin, tulungan ko lang silang magkaroon ng reading materials kasi wala silang matino, disente at sapat na reading materials dun sa public school sa Sorsogon. Kaya nag-donate ako dun ng reading materials at pinagawa ko yung eskwelahan dahil yung eskwelahan talaga manlulubo ka sa itsura. Yeah. Tapos tinanong ko, Ang sabi ko, dami. hindi nyo ho ba ito itinatawag sa tamang opisina kung kanino dapat kung sino dapat baka sa gobyerno, anong sangay ng pamahalaan? Hindi nyo ho ba ito idinudulog? Ilapit, oo. Sabi nung kausap ko, dinilog ko na po yan. Teacher pa lang ako. Hanggang naging principal na ako. Hanggang sa nag-retire na po ako, hindi po umabot sa amin yung hinihiling namin. Ayun. Kaya sa Sorsogon, kaya nasad ako talaga. Kaya sabi ko, sige, bukod dun saan, wala rin silang wifi. So, tinulungan namin yung eskwelahan doon. Kaya pag pumunta kayo ng public school, nakakaawa. Ang gagaling pa man din ng mga estudyante at teachers sa public school, ha? Ganon din naman sa private. Pero syempre may bias ako kasi public school girl ako, eh. Yes. Diba? Kaya diba, kahit gano'n ang hirap kasi wala kang ginagamit ng mga materyales. Tapos kailangan mong mag-provide ng sarili mong printer, sarili mong mga materials kasi kailangan po talaga ng estudyante. Gagastusin mo yon Yes sa pagtuturo. Kung hindi nyo po mamasamain, magkano po ang sweldo nyo? Yung talagang natatanggap nyo kada buwan? 30K po. 30K. Apo. Malinis na po yun kasi wala po akong loan. Pero yung mga co-teachers ko po na maraming loan, usually po 5,000, 10,000 na lang po yung natatanggap nila. Diba? So, alam namin lahat yon. Alam namin na mga Pilipino na hirap na kayo. Kaya kailangan nating magawa ng paraan ang estado ng mga teachers ngayon, di ba? Kasi kung hindi, lalayasan nila tayo. We have the best teachers in the world. Yes po. Di ba? Mahuhusay na guro ang nasa Pilipinas. Nasa maling bansa lang kayo. Yeah. Pero dito pa rin ako sa Pilipinas. Buti na lamang. Di ba? Kasi paano kung lumaya sila lahat? Opo. Paano Kawawa na yung mga Pilipino. Okay. So ngayon, bibigyan namin kayo ng options. Ito ang isa. Itong pot. May pot money na naghahalagang 100,000 piso. Pwede niyong mapanalunan yan. Kung pipiliin mo ang pot, tatanungin kita, kailangan mo lang sagutin ng tama. Pero kung gusto mo na ng mabilis, wala ng pressure, wala ng stress, sigurado may pera ka. Kasi dito hindi sigurado, baka zero, bokya, pag di mo nasagot ng tama. May iyo offer ngayon si Bong at Jong. Kailangan mo lang gawin, tanggapin at lumipat. Ang iyong todong offer ay... Teacher Mitch, ang todo namin offer sa inyo ni Coach Jong ay 40,000 pesos. Todo na talaga yon, Jong, Bong? Coach Gusto Jong, mo baka pa gusto mo humiling? agad. Gusto mo pang humiling? Pad po, pad. Pad daw. Gusto mo bang hilingan sila para taasan pa yan? O talagang pat ka? Pwede pa po bang dagdagan? Pag dinagdagan pa nila yan, lilipat ka, Ma'am Mitch? Oh. Dahil Teacher's Day, plus 10,000, 50,000 pesos! 50,000 sarado. Kalahati na nag-aantay na 100,000 piso. 150. Ay, 150 na pala. Pasensya na. Nakurap ko yung 50,000. 150,000 pesos. Pot! O lipat! Lipat! 50,000 is 50,000. Higit pa sa tinatanggap mo sa isang buwan. Pot! O lipat! Lipat! Pad po. Pat, ilalaban ng guro. Gusto niyang mag-recite sa araw na ito at sigurado daw siya na tama ang i-recite niya. So kukunin ko na to kung talagang pat ang gusto mo. Isa pang tanong, pot o lipat? Ayaw mo ba ng 50,000? Sarado, malinis, walang kahirap-hirap, hindi ka na mai-stress.
Pag uwi mo, may pera ka para sa pamilya mo. Pot o lipat? 150,000 pesos versus 50,000 pesos. Mga teachers, pot o lipat? Malaman ng ating mga guro, pat daw sila. Ano, sinisigaw naman ng people? Pat o lipat? So ano, Ma'am Mitch, panindigan na to. Pot o lipat? Sabi naman ng people, Pat. Ang sabi ng mga kasamaang guro, Pat. Walang risk. 50,000 pesos iyo. Ito, higher risk, higher reward. Pot o lipat? Kailangan nyo na pong sumagot, ma'am. Pot o lipat? Lipat! Pot o lipat? Lipat po. Po? Lipat po. Lipat. Kailangan nyo na pong tumawid doon. Hindi siya nag-pot. Sure na, ma'am? Wala nang bawian? Ayaw nyo nang matanong? Lipat na po. Lipat na daw siya. Ibigay na sa kanya ang 50,000 pesos. Congratulations! Happy Teachers Month. Malaki na rin naman yan. Yes, Diba? 50,000 pesos. Thank you Pero po. kung sakasakaling nag-pot siya, ito ang aming tanong para sa iyo. Tingnan natin kung masasagot po ninyo. Kung pagsisisihan nyo. Tingnan po natin. Ang tanong ko ay, si Marian Rivera ay itinanghal na Best Actress sa 73rd PAMAS Awards sa kanyang pagganap bilang Teacher Emmy. Sa pelikulang tumatalakay sa mga panganib na hinaharap ng mga guro tuwing eleksyon. Ano po ba ang titulo ng pelikulang ito, Ma'am Mitch? Balota. Tama! Tama. Alam niya ang balota. Ito ay pelikula ninyo eh. Yes po. Pero hindi ka naman namin masisi. That's a smart decision. Yes. 50,000 pesos is 50,000. Malaking tulong na po to sa pamilya namin. Correct. Ang mahalaga, may nairegalo tayo sa Yes. Yes. Tama. Correct. Happy Teachers Month Thank you po. Happy Teachers Month! Congratulations at dahil hindi pinili ang pa sa Lunes, 150,000 pesos pa yan ang maaaring mapalalunan ng ating player. sa pagpili ng pot o lipat, wise dapat dito sa Laro! Big!